Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2356, mahiwagang kasanayan ng demonyo. Alam ni Qingfeng na si Damon ay si Linfeng, kaya napakasaya niya at ngumiti. Hindi niya gusto ang Void Phoenix Clan. Pumunta siya sa Void Phoenix Clan para lamang kay Linfeng. Siya ay masaya ngunit kinakabahan, kahit na si Linfeng ay napakalakas. Natarante si Jing. Hindi niya alam na si Damon ay si Linfeng, kaya hindi niya maintindihan kung bakit tutulungan siya ng isang tao na ilang beses pa lang niyang nakita sa buhay niya. Ngunit siya ay tulad ni Qingfeng, hindi na niya gustong manatili sa Void Phoenix Clan. Nakaramdam siya ng galit at pagkadismaya, hindi niya akalain na ay trato ng Void Phoenix Clan si Qingfeng at siya tulad ng mga bartered goods. Walang pakialam ang clan sa gusto nila, at nagpa siya pa ang kanyang ama na huwag pansinin ang kanyang ina. Humakbang si Linfeng, ang pinuno ng Void Phoenix Clan ay nakangiwi lamang. Na-overwhelm lang siya kay Damon, ang lalaking ito ay may Great Demon Halberd of Desolation at parang demonyong hari kasama nito. Ang mga miyembro ng Fire Shrine ay patuloy na nananatiling tahimik, na para bang ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa kanila. Nakatingin ang lahat kay Damon. Napakalakas niya. Ang pinuno ng Void Phoenix Clan, isang mababang antas na saint, ay natalo. Kahit na ang sandata ng saint ni Linfeng ay napakalakas, alam ng karamihan na kung hindi siya naging malakas, hindi rin niya ito magagamit ng maayos. Kahit na ang isang mababang antas na saint ay maaaring pumatay sa kanya. Ang pinuno ng Void Phoenix Clan ay lalong nagngangalit. Wala pa rin sinabi ang mga miyembro ng Fire Shrine. Walang makakatulong sa kanila. Siya ay inatake ni Linfeng, at kung siya ay isang half-saint, siya ay napatay. Si Linfeng ay hindi pa gumamit ng Saint's Weapon laban sa ama ni Jing at madali siyang napatay. Nakakahiya, ang Void Phoenix Clan ay walang magawa laban sa isang napakabata. Hindi pa nangyari sa kanila ang ganoong bagay. Kung hindi ka nagalit, papatayin kita. Sabi ng pinuno ng Void Phoenix Clan, naglabas ng Phoenix Fire Energies na pumuno sa hangin. Isang Phoenix Dao strobe na gawa sa balahibo ang lumitaw sa kanyang katawan. Umaasa ang pinuno na aalis si Damon, ayaw niyang patayin si Damon. Walang laman na mga salita. Sabi ni Linfeng, sinulyapan siya gamit ang kanyang itim na mga mata. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo kina Jing at Qingfeng, ang malalakas na magsasaka sa kanilang paligid ay biglang naging itim. Bitawan mo sila. Galit na sigaw ni Linfeng. Ang dalawang malalakas na magsasaka doon ay nagsimulang manginig at naramdaman ang kamatayan na sumalakay sa kanilang mga katawan. Nakita nila sa kanilang isipan ang mga ilusyon ng mga Diyos ng kamatayan. Ang mga ilog ng dugo ay lumitaw sa kanilang isipan, at nagsimula silang mag-transform sa mga demonyo bago ang dalawang makapangyarihang Saint Emperors ay biglang nawala. Sa harap ng isang Saint, ang isang Saint Emperor ay wala. Maaaring sumigaw si Damon at mapatay sila. Maraming tao ang nakatulala na nagtataka kung gaano katagal nagsanay si Damon sa paglilinang upang maging isang Saint. Bastos. Ang pinuno ng Void Phoenix Clan ay naliligo sa apoy, isang nakasisilaw na apoy ang bumagsak sa kalangitan. Ang apoy ay nasa lahat ng dako sa loob ng Void Phoenix Clan. Sa di kalayuan, may lumabas na Phoenix Light Curtain at bomb alot sa buong clan. Ano yan? May lumabok. Isang dambuhalang Phoenix ang tumingin sa kanila, na nagpang-inag sa kanila. Isa ba itong trump card ng Void Phoenix Clan? Nakakatakot Chi. Inangat ni Linfeng ang kanyang ulo at tumingin sa pinuno ng Void Phoenix Clan, walang pakialam habang nagmumuni-muni. Ang Saint's Weapon na naglalaman ng totoong dugo ng Phoenix. Gusto mong mamatay, kaya papatayin kita. Sabi ng pinuno ng Void Phoenix Clan. Iniunat niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang matalim na espada ng Phoenix. Matako nitong hinigop ang lakas ng lupa at langit. Ang espada ay lalong nakakasilaw. Nagsimulang umungon ng malakas ang hangin. Ang espada ay lumutang sa itaas ng pinuno, na naglalaman ng isang nakakatakot na lakas. Gaano kalakas? Ang sandata na iyon ay isang Saint's Weapon of the Void Phoenix Clan, tiyak na sumisipsip ito ng lakas ng Phoenix sa loob ng libu-libong taon. Mapahamak si Damon sa pagkakataong ito. Naisip ng karamihan. Nagsimulang tumakbo palayo ang mga tao, hindi sila nang ahas na manatiling malapit. Itapon mo ang Saint's Weapon at pilahin ang iyong sariling paglilinang, hindi kita papatayin. Sabi ng pinuno ng Void Phoenix Clan kay Damon. Paano kaya siya masusunod ni Damon? Huminto siya sa paglalakad patungo kina Jing at Qingfeng, alam niyang kailangan niyang pangalagaan ng pinuno kung gusto niyang ilayo sina Jing at Qingfeng. Kaya gusto mo talagang makita kung gaano kalakas ang aking Great Demon Halberd of Desolation. Ilang sandali pa ang nakalipas, napagtanto ko ang isang nakakatakot na walang katulad na kasanayan ng demonyo sa loob to. Kung gusto mong ipagpatuloy ang laban, lalaban tayo. Sagot ni Linfeng. Isang itim na sandata ng demonyo ang lumitaw sa paligid niya. Lumaki siya ng ilang beses sa kanyang dating laki, hawak pa rin ang Great Demon Halberd of Desolation, na tila masigasig sa pag-asa. Nararamdaman ng mga tao na ginamit ang sandata para pumatay ng bilyon-bilyong tao. Napuno ito ng dugo ng demonyo. Ang Saint's Emperor na iyon ay ang dakilang Demon Halberd of Desolation. Sino ang unang mayari? Bakit meron ito si Damon? Nagtataka ang mga nakakita sa sinaunang sandata ng demonyo. Talaga bang naglalaman ito ng nakakatakot na kasanayan ng demonyo?
Dahil isa kang walang katulad na demon cultivator ngayon, pakiusap, magpalitan tayo ng pananaw sa cultivation. Malamig na sabi ng pinuno ng Void Phoenix Clan. Itinaas niya ang kanyang ulo at sumigaw. Void Phoenix, Lace Wraith. Isang hindi kapani-paniwalang bilang ng matutulis na espada ng Phoenix ang bumaril kay Linfang. Nais siyang pigilin ng pinuno at patayin. Ang pag-ataking ito ay madaling pumatay ng isang half-saint. Ang Saint's weapon na iyon ay hindi masama. Sabi ni Linfang nang walang pag-aalinlangan. Isang malakas na hangin na puno ng lakas ang umiihip, nakapalibot kay Linfang at sa Great Demon Halberd of Desolation. Sinalakay ni Linfang ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation, kumikilos na parang hangin. Pinalibutan siya ng mga demonyo at sinugod ang mga papasok na Phoenix Swords. Mamatay. Ang pinuno ng Void Phoenix Clan ay tumalon at sumigaw ng malakas. Isang nakasisilaw na Phoenix ang biglang lumitaw sa harap ni Linfang. Pumunta ka, inihagis ni Linfang ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation, niyanig ang lupa at langit. Bumangon ito sa hangin at pinunit ang Phoenix sa harapan niya. Ang lahat ng matalim na espada sa paligid ni Linfang ay nabasag na parang salamin. Ang pinuno ng Void Phoenix Clan ay biglang itinapon ang sarili kay Linfang. Isang dambuhalang Phoenix ang lumitaw sa likuran niya. Mamatay. Siya ay sumuntok at isang sinaunang Phoenix ang lumipat patungo kay Linfang. Naalala ni Linfang ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation at naglakad pasulong. Siya ay nawala, ang dakilang Demon Halberd ng Desolation ay lumikha ng isang nakakatakot na hangin sa paligid mismo. Nakangiting malamig ang pinuno ng clan. Maraming Phoenix ang lumitaw, ngunit ang Great Demon Halberd of Desolation ay winasak silang lahat, bago ang Great Demon Halberd of Desolation ay nagmaneho sa kanyang katawan. Nakanganga ang karamihan. Ang Great Demon Halberd of Desolation ay itinaboy sa katawan ng pinuno. Tumiti ang pinuno ng Void Phoenix Clan at sinabi, ang mga Phoenix ay walang kamatayan, mayroon akong katawan ng Phoenix ngayon. Hinayaan niya ang Great Demon Halberd of Desolation na tumagos sa kanya, at nagpatuloy sa paglipat patungo kay Demon. Bumagsak ang mga Phoenix sa nakababatang lalaki. Mamatay. Isang nakakatakot na bolang apoy ang bumagsak sa katawan ni Linfang. Naalala ni Linfang ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation, at napaatras siya, umuubo ng dugo, medyo huminahon. Isang malakas na lakas ng buhay ang nakapalibot sa kanya. Ang pinuno ng Void Phoenix Clan ay natigilan. Halos hindi niya nasugatan si Demon sa kanyang pag-atake. Ginamit ni Linfang ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation na parang poste para umangat sa hangin at sinabing malamig. Immortal, ha? Nakalimutan kong sabihin sa iyo na mayroon akong immortal na katawan. Tignan natin kung sino ang mas immortal. Muli niyang inihagis ang sarili sa kalaban. Nanginginig ang lahat. Ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay nakakatakot, ngunit ang kanilang mga depensa ay masyadong. Pareho ba talaga silang may immortal na katawan? Tingnan natin kung ang iyong walang kamatayang katawan ay makakalaban sa husay ng aking dakilang Demon Halberd ng Desolation. Single ni Linfang habang hinahampas niya sa kanyang harapan ang Great Demon Halberd of Desolation. Nakarinig ang lahat ng nagngangalit na kanta ng demonyo. Tangkilikin ito, sabi ni Linfang. Nawala siya at ang Great Demon Halberd of Desolation ay sumulong. Milyon-milyong demonyo ang lumitaw. Nagsimulang mag-hallucinate ang lahat. Nakakita sila ng mga bangkay at dugo sa lahat ng dako. Ang nakakatakot na kanta ng demonyo ay nagpa-hallucinate sa lahat. Hindi mabilang na mga demonyo, ang Great Demon Halberd of Desolation ay naglalaman ng isang kanta, ang Demogorgon Seriatim Symphony. Tandaan. Bago mo ito ay Google tulad ng ginawa ko, ang Seriatim ay isang piraso ng musika na ginawa para sa isang maliit na grupo ng mga tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2357, Pagkuha ng kontrol. Ang Demogorgon Seriatim Symphony. Ang mga tao ay namangha. Isa sa siyam na sikat na kanta, isang demonyong kanta, at ang Great Demon Halberd of Desolation ay naglalaman nito, kaya mas nakakatakot. Ang lahat ay naging lakas ng demonyo sa paligid nila at hinigop ang enerhiya ng apoy. Ang mga totoong demonyo ay lumitaw sa langit at sabay-sabay na umawit. Ito ay napakalaki. Ang Demogorgon Seriatim Symphony ay nagpapatawag ng mga totoong demonyo para lumaban, at ang Great Demon Halberd of Desolation ang nag-activate ng kanta. Naisip ng nagpapanik na karamihan. Isang nakakatakot na demonyo na may hawak na bakal na tinidor ang tumama sa isang napakalaking Phoenix at agad itong pinutol. Ang iba pang mga demonyo ay nagsimulang lahat na humagupit sa mga Phoenix gamit ang kanilang mga bakal na tinidor. Gaya ng inaasahan, parang noong lumaban ako sa Nine Netherworld's Emperor noon, ang Great Demon Halberd of Desolation ay naglalaman ng Demogorgon Seriatim Symphony. Naglalaman na ba ang Great Demon Halberd of Desolation ng Demogorgon Seriatim Symphony, o ang cultivator na lumikha nito ang naglagay nito sa loob? Tanong ni Linfang. Hindi niya alam. Pinaghiwa-hiwalay niya ang lahat ng nasa paligid niya habang naglalakad patungo sa pinuno ng Void Phoenix Clan. Napangisi ang pinuno ng Void Phoenix Clan. Napakalakas ng dakilang Demon Halberd ng Desolation na iyon, at naglalaman ito ng Demogorgon Seriatim Symphony. Isang napakalaking nakasisilaw na liwanag ang lumitaw sa kalangitan at pinaliwanagan ng Fire Phoenix, na mukhang mas nakakasilaw sa ganoong paraan. Mamatay.
Malamig na sabi ni Linfang. Ang kanyang mga demonyo ay gumagalaw sa lahat ng direksyon, na nagwawalis ng lahat. 4 na demonyo ang sumugod sa pinuno ng Void Phoenix Clan. Pinalibutan ng mga gintong ilaw ang mga demonyo, at ang hangin ay sumigaw kasama nila. Ang 4 na demonyo ay umatake sa momentum ng isang avalanche at kasabay nito, si Linfang ay nagsagawa ng isang malakas na pag-atake gamit ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation. Milyon-milyong mga tinidor ng bakal ang tumunog sa baliw na pagkakatugma. Nasira ang mga phoenix ng pinuno ng Void Phoenix Clan. Galit na galit niyang sigaw at nagpakawala pa ng apoy na celeste daw. Nakatitig kay Linfang ang pinuno ng Void Phoenix Clan. Gusto niya talaga siyang patayin. Siya ay kumislap pasulong, hindi pinapansin ng mga demonyo. Gusto niyang patayin si Linfang. Kung gagawin niya, mawawala ang mga demonyo at ang Great Demon Halberd of Desolation ay magiging kanya. Isang nakakatakot na demonyong bakal na tinidor ang tumusok sa kanyang katawan ng Phoenix, ngunit nagpatuloy siya sa paglalakad. Talaga bang hindi siya masisira? Ha? Nagulat si Linfang, tiningnan niya ang Phoenix sa katawan ng kanyang kalaban, hindi ba ito masisira? Umiling-iling si Linfang, at inatake ang Phoenix silhouette sa katawan ng kanyang kalaban gamit ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation habang siya ay bumangon sa himpapawid. Mamamatay ka. Agad na bumaril ang Phoenix kay Linfang. Nagulat si Linfang. Ang kanyang dakilang Demon Halberd of Desolation ay malakas na tumikim. Bumangga ito sa ulo ng kanyang kalaban, ngunit ang ulo ng lalaki ay nagmistulang isang ilusyon at hindi nabasag, naligo sa apoy ng Phoenix. Kasabay nito, isang Phoenix ang lumapag sa harap ni Linfang at tumagos ang apoy sa katawan ni Linfang. May impresyon siya na mamamatay na siya. Naglabas siya ng lakas ng buhay hanggat kaya niya. Walang makakasira sa kanya. Siya ang Diyos ng sarili niyang katawan, kontrolado niya ang sigla ng sariling katawan. Talagang may immortal type na katawan ang dalawang iyon. Sabi ng karamihan. Ang labanang ito ay nalampasan na ang kamunduhan. Ito ay kahanga-hanga. Sirain. Sigaw ng pinuno ng Void Phoenix Clan. Nararamdaman niya na ang katawan ni Linfang ay naglalaman ng isang espesyal na uri ng lakas, mahirap sirain ang kanyang panloob na kapangyarihan. Hinatak ni Linfang ang mahabang mukha. Kahit sa lakas ng sarili niyang mundo, mabilis siyang nakabawi, ngunit may mga limitasyon. Kung ang celestial daw ng kanyang kalaban ay masyadong makapangyarihan sa labas ng mundo, wala siyang magagawa. Isang demonyo ang umatake sa Phoenix, ang Phoenix ay naging dimly discernible at weaker. Papatayin talaga kita ngayon, anuman ang mangyari. Malamig na sabi ni Linfang. Ikanaway niya ang kanyang kamay at ang Great Demon Halberd of Desolation ay naging isang light beam, nagkaroon ng kulog, at ang Phoenix ay sumabog. Ang pinuno ng Void Phoenix Clan ay itinapon. Tumipat si Linfang patungo sa kanya, ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation ay bumagsak sa ikatlong mata ng kanyang kalaban. Agad na nawala ang pinuno. Patay na siya. Ang mga tao ay namangha. Ang pinuno ng Void Phoenix Clan ay patay na. Noong araw na dumating ang Fire Shrine para gawing opisyal ang kanilang alyansa sa kasal, pinatay ng isang binata. Kung hindi mamatay si Damon, ang World Clan ay magiging isang nakakasilaw na grupo. Naisip ng mga nanonood. Kakapidya hininga lang ang laban na iyon kanina lang. Sino ang makakapidya kay Damon sa Void Phoenix Clan? Ang mga demonyo ay naging lakas ng demonyo at damaloy pabalik sa Great Demon Halberd of Desolation. Ang Great Demon Halberd of Desolation ay nawala. Maraming tao ang humanga. Napakagandang sandata. Napakamatapang. Malamig na sabi ng isa. Natigilan ng mga tao, lumingon sila at nakita ang isang malakas na tagapagsakan ng Fire Shrine. Si Bei Shanwang iyon. Tumayo siya at tinitigan si Linfang habang pinakawalan si Chi. Damon mula sa World Clan, pumunta ka ngayon para manggulo sa araw ng alyansa ng kasal sa pagitan ng ating shrine at ng Void Phoenix Clan. Hindi kami mahilig mangbuli ng mga nakababata, kaya hindi ka namin inatake, pero masyado kang walang pakundangan. Pinatay mo pa ang pinuno ng Void Phoenix Clan, at ngayon gusto mong agawin ang aming mga babae. Malamig na sabi ni Bei Shanwang. Ang mga miyembro ng Void Phoenix Clan ay nanginginig sa galit. Nilabanan sila ni Damon, naging trahedya para sa kanila ang dalawang tunggalian, at walang nagawa ang Fire Shrine. Ngayon ay patay na ang kanilang pinuno, at sa wakas ay namagitan na ang Fire Shrine. Alyansa ng kasal. Gusto ng Fire Shrine ng magandang relasyon sa Void Phoenix Clan. Katawa-tawa. Hinayaan ng Shrine na mamatay ang kanilang pinuno. Kung tinulungan at pinatay nila si Damon, ayos lang sana, sasabihin ng lahat na hindi sapat si Damon. Brother, simula ngayon, ikaw na ang pinuno ng Void Phoenix Clan. Sabi ni Bei Shanwang sa ama ni Jing. Nagulat siya, pero tumango. Lalong kinilig ang lahat. Ang ama ni Jing ay isang disipulo ng Fire Shrine at isang manugang lamang sa Void Phoenix Clan, hindi siya mula sa parehong bloodline. Napakalapit niya sa Fire Shrine, mas malapit sa Fire Shrine kaysa sa Void Phoenix Clan. At ngayon sinabi ni Bei Shanwang mula sa Fire Shrine. Ilang minuto lang pagkamatay ng pinuno. 2 tao ang lumitaw sa tabi ni na Jing at Qingfang. Ang mga taong iyon ay mukhang ordinaryo, wala silang chi, at talagang naroon sila sa buong oras. Nabawi ng mga taong iyon ang natural na kalagayan, nalampasan na nila ang kamunduhan at nakamit ang kabanalan. Ang mga tao ay namangha. Siguradong mula sa Fire Shrine ang mga taong iyon.
Galit na galit si Damon, inayos ba ng Fire Shrine ang lahat? Tumingin si Linfang kay Bei Shanwang, pagkatapos ay tumingin muli kay Jing at Qingfang. Galit na galit ang itsura niya. Sa wakas, kikilos na ang Fire Shrine. Una, bakit ka makikisali sa relasyon namin ng Void Phoenix? Pangalawa, kailan pumayag sina Miss Jing at Miss Qingfang na maging babae ng Fire Shrine? Tumawa si Bei Shanwang, at sumagot. Isipin mo ang sarili mong negosyo, pwede ba? Pinatay ko si Qiyong Haiya, pinatay ko pa si Qiyong Jiutian, nakatatapos lang maging saint. Kung gusto mong lumaban sa akin, ipagpatuloy mo ang pagpapadala ng mga tao sa akin, hindi na kailangang magtago. Kinamumuhian ko ang mga taong katulad mo, sabi ni Linfang na nakangiting malamig. Si Qiyong Jiutian ay naging saint at pinatay siya ni Damon mula sa World Clan. Kaya pala, hindi pinansin ni Bei Shanwang si Linfang at sinabing, alisin mo sila. Pagkatapos noon, sinunggaban ng malalakas na cultivator ng Fire Shrine sina Qingfang at Jing. Kumunat ang noo ni Linfang. Ang Fire Shrine ay sisilakay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2358, dinurog ni Linfang ang mga saint. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation ay bumakas sa kalangitan. Tumingin si Linfang kay Bei Shanwang ng malamig, isang nakakatakot na sumasabog na chi ang lumabas sa kanyang katawan at pinalibutan ang Great Demon Halberd of Desolation. Ang Great Demon Halberd of Desolation ay parang hari ng mga sandata. Sinabi ko sa iyo, ang mga maglakas loob na pigilan ako ay mamamatay. Sabi ni Linfang. Nakasindak ang mga ilaw sa paligid niya. Parang sisabog na ang atmosphere. Ang dakilang Demon Halberd ng Desolation ay gumuhit sa kalangitan at pumindat pasulong na may hindi matitinag na kalooban. Si Bei Shanwang ay namangha. Kung hindi kinuha ni Linfang sina Qingfang at Jing ngayon, iiwan na niya ang bagay na iyon. Ang yabang. Dahil sa ganoong paraan, tutugon ako sa iyong kahilingan. Sabi ni Bei Shanwang sa malamig at hiwalay na paraan. Kaagad, mas maraming silweta ang kumikislap. Lahat ng mga taong iyon ay mga saint. Nanginginig ang karamihan. Napakalaki ng mundo, ngunit napakabihirang makakita ng napakaraming saint ng sabay-sabay. Tanging ang mga shrine at ang kataas-taasang daigdig ng hayop ang may ganoong karaming saint. Ang ibang mga grupo ay kadalasang kakaunti lamang. Sa antas ng paglilinang na iyon, ang mga labanan ay hindi kapanipaniwala. Ang mga taong iyon ay karaniwang medyo matanda na rin. Nakatayo sila sa pinakatuktok ng kontinente ng Siyam na Ulap. Tumingin si Linfang sa mga saint, nagulat. Ang celestial daw ng mga taong iyon ay hindi kapanipaniwala. Ang mas malakas na mga tao ay, ang pinakamalalim na koneksyon nila sa kalikasan. Ang isang saint ay hindi kapanipaniwala, ngunit marami. Napakagaling. Tingnan natin kung gaano kalakas ang Fire Shrine. Malamig na sabi ni Linfang. Ang nakasisilaw na gintong walang laman na mga ilaw sa espasyo ay kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa. Napakabilis, isang nakasisilaw na gininto ang mundo ang lumitaw at bumalot sa lahat. Milyon-milyong nakasisilaw na mga hibla ng kamalayan ang lumabas mula sa kanyang ikatlong mata. Mga deployment spell, 1 millisecond at napakaraming deployment spell. Nanginginig ang mga tao. Sa simula, naramdaman nila na ang mga pag-atake ni Linfang ay naglalaman ng lakas ng deployment, ngayon ay nakikita na nila ito. Ang lakas ng Great Deployment Master, 1 millisecond at nakakapagbigay siya ng mga nakakatakot na deployment. Hindi lang siya saint, isa rin siyang Great Deployment Master. Pinalibutan ng mga deployment light ang lahat, naging ginto ang mundo. Ang lahat ay nasa isang gintong mundo, kabilang ang karamihan. Napakalakas ng deployment spell. Nagulat ang mga tao, may humipo sa gintong pader, napakatigas nito, parang gintong bato o kuta. Ang taong iyon ay nag-condense ng lakas at inatake ang pader, ngunit walang nangyari. Hindi masisira. Isa akong cultivator sa tuktok ng Shengdi layer, at hindi ko ito masira. Napakahina ko kumpara sa isang saint. Bulong ng taong iyon na nagtataka. Lahat ng tao sa paligid ay nagulat. Ang deployment spell na iyon ay isa sa 3,000 Great Deployment Spells na natutunan ni Linfang na tinatawag na Great Atmosphere Sealing Imprint Deployment Spell. Binago niya ito ng lakas ng Diyos, mas lumalaban pa. Malinaw, hindi ito masira ng isang Saint Emperor. Si Bei Shanwang ay natulala. Napagtanto niya kung gaano nakakatakot ang deployment spell na iyon. Itinaas niya ang kanyang kamay at inilagay ang isang daliri sa gininto ang dingding, at isang hibla ng gininto ang lakas ang nabasag. Tumakbo siya patungo kay Linfang, ngunit nang magsimula siyang tumakbo, napagtanto niyang muling lumitaw ang gintong hibla. O hindi. Bigla siyang may naisip. Tumingin siya kina Jing at Qingfang, ngunit nag-react na si Linfang. Pagkatapos na may sigawa ang deployment spell, dinala niya sila sa kanyang maliit na mundo. Siya lang ang nakakakita sa loob ng deployment spell na iyon, ang iba ay bulag doon. Ang lalaki na unang nasa tabi ni Qingfang ay humila ng mahabang mukha. Inatake niya ang isang gininto ang linya, at ito ay sumabog, ngunit nang mawala ito, ang kanyang mukha ay namutla. Ang dakilang Demon Halberd ng Desolation ay naroon, naghihintay sa kanya. Pinugutan siya ng Great Demon Halberd of Desolation, pagkatapos ay binomba siya ng lakas ng demonyo at nawala ang kanyang katawan. Ang Great Demon Halberd of Desolation ay nagpatuloy sa pagpapakawala ng lakas ng demonyo. Nagmukhang demonyong Diyos si Linfang.
Naalala niya ang Great Demon Halberd of Desolation at tumingin sa isa pang saint, ang umapi kay Jing. Pinilit ako ng Fire Shrine na gawin iyon. Mataray na sabi ni Linfang. Ang kanyang dakilang Demon Halberd of Desolation ay nagpatuloy sa pagsulong, tumusok sa isang gintong haligi at sumuntok sa ulo ng magsasaka na iyon na parang kawit ng isang pamangwit. Ang saint ay walang oras upang umiwas, siya ay namatay kaagad. Ha? Napagtanto ni Linfang na si Bei Shanwang ay nakikisali din, na umaarangkada upang patayin siya. Gayunpaman, ngumiti lang si Linfang ng malamig. Si Bei Shanwang ay isang mababang antas na emperor. Ang Fire Shrine ay minamaliit siya, at ang mga kahihinatnan ay magiging trahedya. Tinusok ni Linfang ang isang gintong pillar, sarili niyang deployment spell iyon, hindi siya nito napigilan. Magagawa niya ang gusto niya rito. Nang dumating si Bei Shanwang kung saan dapat naroon si Qingfang, napagtanto niyang nawala na siya, kinuha na siya ni Damon. Tumingon siya at tumingin sa langit, the best choice is to escape from there. Bumangon si Bei Shanwang sa hangin. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang nakakatakot na lakas ang pumaligid sa kanya, at isang napakalaking kalasag ng apoy ang lumitaw upang protektahan siya. Nabasag ang fire shield, ang Great Demon Halberd of Desolation ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya. Tumalikod si Bei Shanwang, binasag ang isang haligi, at lumipad muli. Sa sobrang gulat niya ay nabalot siya ng malamig na pawis. Gaano nakakatakot. Nagkaroon ng dagandong at pagsabog ng masira niya ang deployment spell at lumipad ng mas mataas. Tumingin si Bei Shanwang sa lupa, nakita ang napakalaking golden deployment spell. Kung hindi siya lumabas, namatay siya, dahil wala siyang makita sa loob nako. Yung iba. Sumirit si Bei Shanwang. Basang-basa siya ng malamig na pawis. Dumating ang ibang mga saint bukod sa kanya. Siya lang ang mababang antas na saint sa grupo, ngunit naisip nila na siya lang ang makakapatay kay Linfang, walang nag-akala na magiging ganito ang mga pangyayari. Isang nakakatakot na apoy ang natipon sa langit. Pinakondense ni Bei Shanwang ang celestial daw. Isang dambuhalang itim na kamay ang lumitaw at bumaba mula sa langit. Sirain. Galit na sigaw ni Bei Shanwang. Ang dambuhalang itim na kamay ay bumagsak sa deployment spell mula sa labas upang tulungan ng iba na makatakas. Sa sandaling iyon, ang kakilakilabot na gininto ang walang laman na lakas ng espasyo ay inalis ang lahat, at ang selyadong bakanteng space deployment spell ay naging ilusyonaryong walang laman na lakas ng espasyo, para bang wala ito. Hindi. Sigaw ni Bei Shanwang. Nakita niya ang nakakatakot na Great Demon Halberd of Desolation na streak sa kalangitan. Ang iba ay hindi kasing swerte. Ang dambuhalang itim na kamay ay bumasag sa napakaraming tao at agad silang pinay. Iyan ay kung saan si Linfang ay ilang sandali bago, ngunit siya ay lumipat. Ang mga tao mula sa Fire Shrine at ang Void Phoenix Clan ay naroon, kaya ang dambuhalang itim na kamay ay pumatay sa marami sa kanila. Ang mapanirang ulap ay dahan-daang nagkalat. Gayunpaman, isa pang mahusay na deployment spell ang lumitaw. Tiningnan nito ni Bei Shanwang, kumikibot ang kanyang bibig. Tinitigan siya ni Linfang ng nakakaakit bago nawala sa mahusay na deployment spell. Kaya niyang mag-deploy ng spell sa isang kisap mata. Pakiramdam ni Bei Shanwang ay walang kapangyarihan. Tito Bei Shan. Sabi ng isang saint, pagdating sa tabi ni Bei Shanwang, nawawala ang isa niyang braso. Ginawa ito ni Bei Shanwang gamit ang kanyang napakalaking itim na kamay. Tumingin sa kanya si Bei Shanwang at sinabi, "Naaawa ako sa'yo. Sobrang naaawa ako na pinapunta ko kayong lahat ngayon. Tito, kailangan nating sirain siya at ang World Clan." Sabi ng saint. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Kasabay nito, ang ilang chi ay tumaas sa di kalayuan. Marahil ay napagtanto ng Fire Shrine na mayroong isang nakakatakot na magsasaka dito, kaya nagpa siya silang magpadala ng ilang backup. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2359, ang nakatagong lakas ng sinaunang mundo. Tumingon si Bei Shanwang at ang Saints of the Fire Shrine at pinanood ang pagdating ng tatlong tao. Hinatak ni Bei Shanwang ang mahabang mukha. Ang tatlong taong iyon ay kapwa niya disipulo, lahat sila ay napakalakas. Marahil ay nakita na nila ang mga anteng-anteng ng mga saint na naputol at sumugod. Kahit na nandito sila, si Bei Shanwang ay hindi mukhang masaya. Ang mga saint ay namatay, at ang pinakamasama ay napatay niya sila nang hindi sinasadya. Ito ay isang trahedya. Kung babalik siya sa Fire Shrine, mapapagalitan siya ng husto. Ano ang nangyayari? Tanong ng tatlong tao. Nakatitig sila kay Bei Shanwang, nakaramdam siya ng pressure, hindi pisikal, kundi sa loob. Anong sasabihin? Na mahirap pakitunguhan ng isang binata na naging saint kanina. Uncle, si Damon mula sa World Clan ay isang great deployment master, ang kanyang mga deployment spell ay nakakatakot at maaari niyang i-cast ang mga ito sa loob ng ilang segundo. Inilagay niya kami sa isang hola at sinimulan kaming habulin para patayin kami. Nang nasa loob na ako, wala na akong makita. Iniligtas ako ni Uncle Bei Shan. Sabi ng isa pang saint. Sinulyapan siya ni Bei Shanwang. Hindi siya binaygo ng batang ito. Mahusay na deployment master. Ang iilang tao ay malamig na nagsabi. Mayroon pa bang iba? Patay na silang lahat. Sagot ni Bei Shanwang. Hinatak niya ang mahabang mukha. Kaya, sirain natin ang deployment spell. Malamig na sabi ng taong iyon. Tumanggo si Bei Shanwang.
Iyan ang iniisip ko. Sinira namin ang spell ng deployment at pinapatay namin si Damon. Pagkatapos, maaari tayong pumunta sa World Clan at sirain din sila. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay maaaring maging malubha. Perpektong naririnig sila ni Linfang. Hawak niya pa rin ang Great Demon Halberd of Desolation. Nagiging mapanganib ang sitwasyon. Masyadong mabilis dumating ang malalakas na cultivator ng Fire Shrine, lahat sila ay mababang antas na mga saint, walang mas mahina kaysa kay Bei Shanwang, lalo na ang kausap lang. Ang kanyang chi ay tila mas malakas kaysa sa iba. Maging si Bei Shanwang ay tila iginagalang siya. Wala siyang masyadong magagawa laban sa isang grupo ng mga taong ganoon, kahit na sa Great Demon Halberd of Desolation. Bukod dito, walang hiya ang mga miyembro ng Fire Shrine. Nagdulot sila ng kaguluhan, pinigilan nila siyang umalis, pagkatapos ay pinrotektahan niya ang kanyang sarili. At ngayon gusto nilang sirain ang World Clan. Tumingon si Linfang at tumingin sa isang tao sa deployment spell. Ito ang ama ni Jing. Kahit na gusto ni Linfang na tanggalin siya, siya ang ama ni Jing, at kung siya ay mamatay, siya ang sisisihin niya. Lumuhad siya sa harap ng lalaki. Ikaw. Mukhang galit na galit ang kanyang ama ngunit sinabi ni Linfang. Kung ayaw mong mamatay, huwag mo akong atakihin, umalis ka na. Pagkatapos, hinawakan niya ito at bumangon sa hangin, natigilan ang middle-aged na lalaki. Nakita niya ang ilang malalakas na cultivator mula sa Fire Shrine. Aatake na sana sila. Bitawan mo ako, Damon. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakahinga ng maluwag. Halos nakaramdam siya ng pasasalamat. Doon. Sigaw ng isang tao. Kumislap ang silweta ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Lumipat siya pabalik. Nakita niya ang isang dambuhalang kamay na gumalaw patungo sa deployment spell at dinurog ito. Matapos maputol ang deployment spell, nagpatuloy ang pag-atake pababa. Ang mga tao sa deployment spell ay nakakita ng isang nakakatakot na mapanirang kamay na bumababa, ang kanilang mga mukha ay namumutla. Mamamatay na sila. Hindi. Desperadong sigaw ng mga tao, ngunit huli na ang lahat. Masyadong malakas para sa kanila ang isang mababang antas na saint. Ang mga taong hindi mga saint ay namatay kaagad. Namatay silang lahat, sunod-sunod. Maraming tao mula sa Void Phoenix Clan ang namatay. Nang makita iyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, namutla ang kanyang mukha at hinatak niya ang isang mahabang mukha. Napakaraming tao mula sa Void Phoenix Clan ang namatay, dahil lang sa gustong patayin ng malalakas na cultivator ng Fire Shrine si Damon mula sa World Clan. Nagkakahalaga ba ito? Isang napakalaking Great Demon Halberd of Desolation ang gumuhit sa kalangitan. Nang kumalat ang lahat ng mapanirang lakas, bumangon ang demonyong si Chi, itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at tinitigan ang Saints of the Fire Shrine ng malamig. Hindi masama, sayang naman at galing ka sa World Clan. Sabi ng malakas na cultivator sa tabi ni Bei Shanwang, bamantong hininga. Napakalungkot na ang taong ito ay mula sa World Clan. Kaaway nila ang Fire Shrine, at pinatay niya ang mga tao na ang pangalan ng pamilya ay Qiyong. Mamamatay ang ganitong henyo. Malamig na ngumiti si Linfang, naisip ba nilang papatayin siya ngayon? Sa tingin ko, mas malala pa ang galing sa Fire Shrine. Napakaraming tao mula sa Fire Shrine ang namatay ngayon, sa palagay mo ay kahangahangang maging mula sa Fire Shrine. Mapanuksong sagot ni Linfang. Ang kanyang kausap ay nanatiling tahimik at sumagot. Ang kanilang pagkamatay ay haantong sa iyong kamatayan at pagkawasak ng World Clan. Gaano kayabang? Sabi ng isang boses sa sandaling iyon. Ang malalakas na magsasaka ng Fire Shrine ay nagulat at nagpaikot-ikot. Nakita nilang may mabal na dumating. Ang kanyang chi ay nakakatakot at napuno ng hangin. Ang malalakas na magsasaka ng Fire Shrine ay natulala. Ang kapaligiran sa paligid ng bagong dating ay tila selyado. Lakas ng mundo. Biglang nagbago ang ekspresyon ng Shriner. May dumating mula sa World Clan. Akala ba nila makakalaban nila ang Fire Shrine? Ang hangin ay umugang at umaalog. Ang malalakas na magsasaka ay dumating nang wala sa oras. Ang mga ekspresyon ng mga miyembro ng Fire Shrine ay nagbago ng husto, nakasimangot at nakatitig sa lahat ng mga taong iyon. Si Linfang ay nagulat din. Ang mga taong iyon ay mula sa World Clan. Kailan pa nagkaroon ng napakaraming saint ang World Clan? Gaano kalakas ang World Clan? Noong nakaraan, noong pinatay ko si Qiyong Jiutian, nasa panganib ako, at walang pinadala ang World Clan. Ngayon ay ipinapakita na nila ang kanilang tunay na lakas dahil pinagbabantaan ako ng Fire Shrine. Si Linfang ay namangha. Hindi niya akalain na naging ganoon kalakas ang World Clan. Gaano kalakas ang World Clan? Tanong ng isa sa mga Fire Shriners. Talagang tinuturing mo ang iyong sarili na walang kapantay sa mundo. Hinamak mo ang World Clan. Sabi ng isang malakas na magsasaka. Kailangang aminin ng mga miyembro ng Fire Shrine na ito ang katotohanan. Kaya ano ang balak mong gawin ngayon? Malamig na tanong ng katabi ni Bei Shanwang. Sinabi ng Fire Shrine na gusto nilang sirain ang World Clan, ano sa tingin mo ang gusto naming gawin? Lalong namangha ang mga miyembro ng Fire Shrine. Sinasabi ba ng World Clan na gusto nilang sirain ang Fire Shrine? Ang World Clan ay naglakaslob na kumilos ng mayabang. Kailangan nating maging intransigent. Sinabi mo lang na gusto mong sirain ang World Clan, ano ang dapat nating gawin? Sok. Sabi ng malakas na cultivator ng World Clan, malamig na ngumiti.
Kahit na masira ang World Clan, hindi mo ito makikita. Ang mga saint sa mundo ay sabay na lumipat patungo sa mga saint na apoy. Ang lakas ng kanilang mundo ay nabura ang kalangitan. Ang mga saint ng apoy ay natigilan, ang isa sa kanila ay tumingin kay Linfang at bumulong at sinabi. Hulihin siya. Humihip ang hangin. Lahat ng saints ng Fire Shrine ay itinapon ang kanilang mga sarili kay Linfang. Gusto nilang hulihin siya para takutin ang World Clan. Ang lamig. Ang Great Demon Halberd of Desolation ni Linfang ay lumabas, at isang demonyong Dautrail ang lumitaw sa kalangitan. Isang nakakatakot na imprint ng kamay ng apoy ang binomba ang kanyang lakas ng demonyo at sinira ito. Ang mga Fire Saint ay kumikislap patungo sa kanya ng kasing bilis ng kidlat. Dito ka lang, sabi ng mga Fire Saint. Pinalibutan ng Celestial daw si Linfang. Hindi na makatakas si Linfang. Mag-ingat ka, pinalibutan ng mga ilaw ng mundo ang mga Fire Saint. Malakas na cultivator ng World Clan ay pumasok at pinalibutan ang mga taong iyon, ngunit ang mga miyembro ng Fire Shrine ay napakabilis. Pumasok ka, isang cage of darkness ang lumabas sa mga mata ni Linfang at ang mga Fire Saints ay napunta sa isang hola, ngunit agad nilang sinira ito. Mamatay. Isang liwanag na sinag ang bumagsak sa kalangitan. Naglabas si Linfang ng walang laman na espasyo at lakas ng hangin, pagkatapos ay pinalamutian niya ito sa kanyang Great Demon Halberd of Desolation at pagkatapos ay ang kanyang sandata ay nahak patungo kay Bei Shanwang. Asar. Galit na sigaw ni Bei Shanwang. Isang kalasag ang lumitaw, gusto niyang harangan ang pag-atake ni Linfang, habang kasabay nito, lumitaw ang mga Fire Dragon sa kanyang mga mata. Nang inag ang kaluluwa ni Linfang at lumitaw ang mga enerhiya ng apoy sa loob niya. Isang nakakatakot na mapangwasak na lakas ang nakapalibot kay Linfang. Masyadong malakas ang mga kapwa-disipulo ni Bei Shanwang. Mahusay na empty space technique. Naglabas si Linfang ng walang laman na lakas sa espasyo at sabay na itinapon ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation patungo sa shield ni Bei Shanwang. Napaatras si Bei Shanwang, ngunit may lumitaw sa itaas niya, umaatake sa kanya mula sa itaas. Ang dakilang Demon Halberd ng Desolation ay tumusok sa kanyang katawan, at ang kanyang mukha ay naging blanko. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2360, mahiwaga at hindi maarap. Si Bei Shanwang ay sinalakay ng isang malakas na cultivator ng World Clan at Linfang na magkasama, at namatay. Ngunit si Linfang ay nasa panganib pa rin. Naalala niya ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation, at inatake siya ng dalawa pang cultivator ng Fire Shrine. Muli niyang ginamit ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation, ngunit mabilis nilang nasira ang pag-atake. Si Linfang ay umuubo na ng dugo habang siya ay inatake ng paulit-ulit, ang kanyang mukha ay namutla ng nakamamatay. Kung wala lang siyang immortal na katawan, namatay na siya agad. Ang mga World Holy Clan ay dumating ng malapit upang umatake, ang kanilang mga ilaw sa mundo ay nakapalibot sa mga saint na apoy. Ang huli ay napunta sa ibang mundo. Ang malalakas na cultivator ng World Clan ay may katulad na lakas sa akin. Ginagamit nila ang kanilang mundo para harapin ang mga kalaban. I can't even see anything with my godly awareness. Naisip niya, humanga. Ang mga saint ng World Clan ay ganap na nawala sa mga ilaw ng mundo, na nagninangas at umaalingaw. Ang mga labanan sa loob ay malamang nasira. Bumalik. Sigaw ni Linfang sa Great Demon Halberd of Desolation. Ang dakilang Demon Halberd ng Desolation ay bumalik sa kanyang kamay. May mga ilaw sa daigdig na si Bei Shanwang ay isang minuto bago, kaya tumalon si Linfang sa sinaunang mundong iyon. Isang mundo sa isang mundo. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo. Ito ay isang mundo sa isang malakas na mundo ng magsasaka, at sila ay nag-aaway sa loob. Ang malalakas na cultivator ng World Clan ay hindi kapanipaniwala. Hindi talaga sila naiintindihan ni Linfang, ngunit tila walang kinalaman ang pinakamalakas na cultivator ng grupo ng mga tao mula sa World Clan, hinaharangan lang niya ang mga miyembro ng Fire Shrine. Mukhang minaliit ko ang World Clan. Pag-iisip niya, hindi nakakagulat na hinayaan nilang maglakad-lakad si Linfang sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds bilang miyembro ng World Clan. Sila ay pinaghandaan na, ang labanan ay tumagal ng mahabang panahon bago sa wakas, ang mga ilaw sa mundo ay sumiklab sa huling pagkakataon, nagkalat, at ang mga saint ng World Clan ay muling lumitaw. Damon, tara na, sabi ng isang malakas na magsasaka ng World Clan. Pinalibutan ng mga ilaw ng mundo si Linfang at nawala ang mga ito. Sa loob ng kabilang mundo, nagtanong si Linfang. Napatay mo ba ang lahat ng saints ng Fire Shrine? Oo, iniwasan naming pumatay ng isa o dalawa lang, sabay-sabay namin silang pinatay. Sa ganoong paraan, nang malaman ng Fire Shrine ang tungkol dito, huli na ang lahat. Sagot ng saint. Humanga si Linfang. Napakagandang diskarte at resulta. Mahirap patayin ang lahat ng sabay-sabay. Ang malalakas na cultivator ng World Clan ay misteryoso at hindi maarap. Ngunit malalaman ng Fire Shrine na pinatay ng World Clan ang kanilang mga tao, tama ba? Tanong ni Linfang. Na-resolve ba na ang issue? Ang aming lakas ay namamalagi sa aming mga kakayahan sa pagtatago. Kung gusto nating magtago, kahit shrines ay hindi tayo mahahanap. Sabi ng saint na may kumpiyansang ngiti. Sumang-ayon si Linfang. Ang lakas ng mundo ay hindi kapanipaniwala. Madali lang talaga silang magtago. Bago pa man sila dumating ay naghanda na sila para patayin ang mga saint, kung hindi, hindi nila maplano ang lahat.
Ang World Clan ay nagtago ng ganoon katagal, hindi ko akalain na magiging handa ka ng husto. Tumiti si Linfang. Isang tao sa likod ang ngumiti kay Linfang at nagsabi. Ang World Clan ay matagal nang nagtatago, ngunit paano ang mga cultivator ng World Clan? Siguro nasa outside world sila, pero hindi nila sinabing galing sila sa World Clan. Tumanggaw si Linfang. Siguro. Baka sikat ka, siguro kung sasabihin mo sa mga tao ang iyong mga pangalan, makikilala ka nila. Ngunit walang nakakaunawa sa mga detalye at walang nakakaalam ng iyong tunay na katayuan sa lipunan. Itinuturing lang nila kayong mga miyembro ng World Clan. Ang World Clan ay naghihintay ng pagkakataon sa napakatagal na panahon. Noong una, gusto kong hintayin silang Yen na maging malakas, ngunit pagkatapos ay nagpakita ka, kaya hindi namin siya hinintay. At ito ay mas mahusay. Sa ganitong paraan, wala siyang masyadong pressure. Kakailanganin niya ng mas maraming oras para maging katulad natin at makahabol. Ang nangyari sa Void Phoenix Clan ay mabilis na kumalat sa buong Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Gumamit ang mga tao ng Jade Talismans para makipag-usap, kaya mabilis na kumalat ang balita. Sa ilang araw, maraming tao ang nakatanggap ng mga mensahe tungkol dito. Napakatagal na panahon mula nang mangyari ang ganoong bagay sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Ang Fire Shrine ay nawalan ng 12 saint, kabilang ang 4 na mababang antas na mga saint. Ito ay isang kalamidad para sa kanila. Ang ilang mga tao ay nagsimulang magpakita ng sakam na mga mata sa Void Phoenix Clan, dahil ang kanilang pinuno ay pinatay. At ang nakakagulat, ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa isang binata na nagpakita ng ilang taon bago. Daemon mula sa World Clan. Noon, natalo niya ang Qiyong Haiya sa battle stage ng Mogjia. Lumipas ang ilang taon, at pagkatapos ay naging mas malakas siya kaysa sa Qiyong Haiya. May mga nagsabi rin na kaya niyang pumatay ng half-saints mag-isa, dahil hindi lang siya saint, isa rin siyang great deployment master. Galit na galit ang Fire Shrine. Nagpadala sila ng ilang matataas na saints sa World Clan, ngunit ang World Clan ay nawala. Nakahanda na sila, at hindi na sila mahanap ng Fire Shrine. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang Fire Shrine ang nagulat, kundi ang iba pang mga shrine, masyadong. Sa isang bulwagan ng Ice and Snow Shrine, isang taong nakasuot ng snow robe ang nagsabi sa iba. Ano ang tingin mo sa World Clan? Nakalimutan ng Fire Shrine at ng iba pa kung paano nawala ang World Clan noon sa panahon ng kanilang ginintoang edad. Lahat sila ay hinamak ang World Clan, at ang mga kahihinatnan ay trahedya. Napakaraming taon na ang lumipas, ang mga tao mula sa panahong iyon ay namatay na lahat, kaya hindi alam ng mga tao kung gaano kalakas ang World Clan noong gininto ang panahon. Mukhang nakalimutan na ito ng Fire Shrine. Sabi nung isa sabay tawa. Napakaraming taon na ang lumipas at ang World Clan ay nagsisimula ng maghayganti. Nais din nilang sirain ang Fire Shrine balang araw. Hindi ko akalain na magiging ganoon kalakas ang World Clan. Maaari silang makipagkompetensya sa ilang mga shrine, ngunit hindi nila maaaring sirain ang isang shrine. Sagot ng isang tao. Sino ang nakakaalam? Lahat ay posible sa mundong ito. Laking sorpresa ni Daemon. Bukod dito, may mga henyo sa bawat henerasyon, kabilang ang World Clan. 1,000 taon na ang nakalipas, saan nagpunta ang demonyong iyon? Ang mahiwagang tatlong buhay. Sino siya? Gaano siya kalakas? Tanong ng isa pang malakas na magsasaka na nakasuot ng snow robe. Natahimik ang lahat at tumanggo. Posible ang anumang bagay sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds. Pakiramdam ko ay hindi natatahimak ang Imperial Court. Bulong ng isang magsasaka na nakasuot ng snow na damit. Ang Destiny Wheel ay umiikot. Nawala ang ipinagbabawal na tao. Si Chu Chun Kyu ay nasa Supreme Animal World. Pumunta si Daemon sa Supreme Ancient Pit of Hell, lumabas na buhay at nakuha ang Great Demon Halberd of Desolation. Muling lumitaw ang World Clan. Hanggang kailan magiging kalmado ang kontinente? Hindi alam ng World Clan kung ano ang nangyayari doon. Sila ay nasa isang dimly discernible mountain range na napapalibutan ng fog. Ito ay isang mundo sa isang mundo, ang buong World Clan ay lumipat doon. Ang Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds ay walang hangganan, pinili lang nila ang isang random na lugar. Napakalawak nito, maging ang mga shrine ay hindi madaling mahanap ang mga ito. Si Linfang ay nasa isang mundo sa loob ng isang mundo. Sa tabi niya ay dalawang magagandang babae. Sina Jing at Qingfang. Alam ni Jing na si Daemon ay si Linfang ngayon, at nagulat siya. Hindi nakakagulat na si Qingfang ay naakit sa kanya, napakalakas niya. Kumusta na ang Void Phoenix Clan? Tanong ni Jing. Iyon ay ang kanyang angkan. Kahit na malupit sila sa kanya, mamimiss niya sila. Napatay ang pinuno, maraming namatay. Pero pinalaya ko ang tatay mo. Ang Void Phoenix Clan ay dadaan sa maraming paghihirap. Maaaring kontrolin ito ng Fire Shrine. Sagot ni Linfang. Nanatiling tahimik si Jing. Sa katunayan, ang Void Phoenix Clan ay tumanggap ng isang alyansa sa isang shrine, ito ay isang pagkakamali. Daemon. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Tumingon si Linfang. Sa pagkakataong ito, hindi na pababayaan ng Fire Shrine ang World Clan, may balak ka bang magtago ulit? Tanong ni Linfang. Tumiti ang isa at umiling. Hindi. Lumabas na kami, at hindi na namin itutuloy ang pagtatago. Nang makita ni Linfang ang ngiting iyon, kumirat ang kanyang puso.
Namangha siya. Gaano kalakas ang World Clan? At hindi niya naintindihan. Kung talagang makakalaban ng World Clan ng mga shrine, bakit nila ginawa ang mga bagay na mabagal? Bakit nila ginawa ang mga bagay sa ganoong paraan?